Magandang gabi mga kapamilya, narito na po ang episode 226 ng FPJ's Batang Quiapo. Nagmamaktol talaga to si Bubbles, no? Parang bata lang, di ba? Ngayon sabi niya, dapat talaga hindi ko na sinabi yun, nagsiselos talaga ako. Ngayon bigla siyang tumayo at lumabas siya ng kwarto. Pagbaba niya, sabi ng receptionist, "Yes ma'am, ano po?" Sabi agad ni Bubbles, "Saan dito may malapit na bar?" "Naku ma'am, medyo malayo po bakit po?" "Gusto ko lang kasing uminom pagpalipas ng sama ng loob." Dyan lang po sa may kanto, baybayin nyo lang yan, tapos pangatlo pong liko." Ngayon lumabas na agad si Bubbles at sinuot na nga yung helmet at sumakay na nga ng motor. Pagbukas, pinaandar agad. Pinagtitinginan din siya ng mga tao Ngayon, ito na, dumako na tayo dito kina Yoli. Tinatawag niya yung katiwala niyang binatilyo na pinagmadali niya para kunin yung susi para buksan yung isang kwarto dahil doon niya patutuloy sina Amanda saka si Supremo. Sabi niya, "Supremo, Amanda, dito na muna kayo tumuloy, gamitin niyo na muna itong kwarto kahit kailan, kahit dito na kayo manatili okay lang." Ngayon nagpasalamat sila. Sabi ni Yoli, tuloy kayo, pasok kayo." "Amanda, pasensya ka na ha, nakikiramay ako sa'yo. Alam ko yung pakaramdam na nawalan ng mga magulang." Sabi naman ni Amanda, "Yoli, hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi mo naiintindihan kung bakit ako nawalan ng mga magulang. Dahil sa akin, sinisisi ko yung sarili ko. Hindi ko matanggap na nadamay sila sa mga bagay na hindi ko naman ginusto. Alam mo Yoli, kasalanan mo to Kung hindi ka sana nag-ingat, hindi ka sana mahuhuli ng mga tauhan ni Augustus. Hindi sana kami madadamay." Kaya nangyari, sobrang galit nga ni Amanda, sobrang sama ng loob, nadala nga ng galit, nasampal niya si Yoli ng malakas. Sabi naman ni Lucio, "Tama na yan Amanda, tama na yan." Ngayon sabi naman ni Yoli, "I'm sorry Amanda." Sabi naman ni Supremo, "Mabuti pa, bukas na lang natin to ipagpatuloy. Pagpaliban na muna natin ang galit natin. Kailangan na rin natin magpahinga dahil hating gabi na. Kailangan din natin itong palipasin. Bukas na lang tayo ulit mag-usap." Umalis na nga sila, di ba? At naiwan nga sa loob ng kwarto sila Supremo saka si Amanda. Kasi nga grabe yung galit ni Amanda, sinisisi niya si Yoli. Ngayon talagang hindi mo talaga makausap tong si Amanda dahil na iyak siya ng iyak, di ba? Pinagluluksa niya yung kamatayan ng mga magulang niya. Ngayon, kino-comfort naman siya ni Lucio si Yoli. Sabi naman ni Yoli, "Hindi Lucio, kasalanan ko to Kung hindi sana ako nag-ingat, hindi sana ako mahuhuli ng mga tauhan ni Augustus. Yoli, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Alam mo ba, alalang-alala ko sa'yo kanina. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan, walang may ginusto nun. Ang importante Yoli, ligtas ka. Nakahinga na ako ng maluwag dahil nailigtas kita." Sabi ni Yoli, "Alam mo ba Lucio, kanina, ikaw lang yung laman ng isipan ko. Kala ko talaga katapusan ko na. Ako rin Yoli, mahal na mahal kita. Ikaw lagi ang laman ng isipan ko. Hindi ko na alam, hindi ko na kaya mabuhay kung malalaman ko or ngayong araw na to, ngayong gabing to mamamatay ka na. Hindi ko kakayanin." Mahal na mahal talaga nila ang isa't isa, no? Kumbaga, sabi naman ni Lucio, dapat alam to ni Amanda na ang trabaho namin is talagang magbuwis ng buhay. Talagang kakambal na itong ginagawa namin, itong kamatayan na to. Dapat unawain yun ni Amanda. Ito namang si Amanda, talagang nagmamaktol, no? Sobrang galit niya, ibinagsak niya na yung mga kahon. Ngayon sabi ni Supremo, "Humihingi ako ng tawad sa Amanda. Walang ibang dapat sisihin kundi ako dahil hindi ko nagawang proteksyonan ang mga magulang mo. Pero tutuparin ko yung mga pinangako ko sa kanila, naaalagaan at poprotektahan kita. Huwag kang mag-alala Amanda, ipaghihiganti natin sila." Sabi ni Amanda, "Patay na mga magulang ko. Wala na akong mga kamag-anak kaya hindi na ako takot pang lumaban kay Augustus. Wala na akong kinatatakutan." Sabi ni Supremo, "Hindi tayo kailangan magtagal dito kay Yoli. Oo, pinatira niya tayo dito pero kinakailangan din natin maghanap ng malilipatan. Kailangan natin magpakalayo-layo at magtago." Sabi naman ni Supremo, dagdag pa niya, "Kapag pinakilos ni Augustus sa mga kapulisan, mahanap rin nila tayo. Kaya kinakailangan sa ngayon,
makahanap muna tayo ng agarang matataguan dahil natiktikan na ng mga tauhan ni Augusto si Yoli itong lugar na to eh. Kaya madali tayong matutunton. Samantala, bumaba na nga tong si Bubbles at natuntun na nga niya tong bar. Ayan, pinatay na yung motor, binaba na yung helmet, pinarada niya muna yung motor sa may tabi. Ang ganda ng bar, no? Ang ganda. Saka ano siya, bukod sa mailaw, talagang ang ganda ng loob pati labas. Nung tinarayan niya yung waiter, sabi ng waiter, "Ma'am, may kasama po ba kayo? Nakita mo ako lang mag-isa, di ba?" "Ay, sensya na po, ma'am. Ano po yung order nila? Bigyan mo ako ng isang bucket." Bilis. Binigay agad. Ngayon, sa may harapan niya, tinitignan siya ng 4 na lalaki na bastos. Nang bastos sa kanya. Nagtuturoan, sabi, "Aba, ang lakas palang uminom ah. Mapapalaban tayo nito." Tinungga agad ni Bubbles yung isang Red Horse isang bote ng Red Horse. Tapos napapaisip na, sabi niya, sa dami ng lalaki nagkakagusto sa'yo, bakit kitanggol ka pa nagkagusto? Eh yung lalaking yun, may sabit, may mahal na yung iba eh. Ba't yung paminahal mo? Saka hindi ka naman gusto nun. Pinunasan niya yung luha niya dahil nga nasasaktan talaga siya eh. Ngayon sabi niya sa lalaki, "Tara na pare, puntahan na natin." Mag-isa lang oh. "Ay miss, may kasama ka ba?" "Pare naman, nakita mo namang solo lang siya eh. Ibig sabihin, wala siyang kasama. Kanina pa nga siya dito eh." "Oh miss, tabi na kami sa'yo ah." May boyfriend ka ba?" Sabi ng isa no. "Pare, ako ang kadate nito ngayong gabi." "Pare naman, paano naman kami?" Kayo na bahalang dumiskarte." "Ano miss, pwede ba kitang maakbayan?" May sabi niya sa lalaki, "Miss, pwede bang mahipo yan?" Sabi no, "Pwede bang makahipo?" Nagpaalam pa punong-puno na si Bubbles, pikon na. Ayan no, hahawakan yung hita niya. Hindi pa man nakakadampi sa hita niya, kinuha na agad si Bubbles yung kamay tapos binali niya. Napaaway siya dito eh. Bugbog sarado yung 4 na yun. Hindi nyo alam, hitman yan. Professional hitman yan si Bubbles. Bugbog sarado eh. Tinadyakan, siniko, sinuntok, kinampas ng bote sa may ulo, tinadyakan. Ayan no, grabe. Tayuan yung mga tao, kagulo eh. Gulat sila eh. Isang babae lang pala nagpatumba doon sa 4 na lalaki na malalaki katawan eh. Direct na ganyan si Bubbles dito, tapos di na nga siya nakapagpigil. Nilabas na nga niya yung baril. Tinutukan niya na ng baril. Sabi, "Lalapit ka pa? Mga bastos kayo, ganyan pa kayo magtrato ng babae. Binabastos nyo. Kapag ayaw nga sumamas niyo ng babae, huwag niyong pilitin." Galit na galit siya, muntikan niya na mapatay itong itong nakatumba. Tinutukan niya talaga ng baril. Nanlaki yung mata niya dito, nanlisik ang mga mata niya eh. Dahil nga nabastos siya eh. Masama na nga loob niya, nasaktan na nga siya. Binastos pa siya, kaya doon niya nailabas yung galit niya. Paglabas siya ng pintuan ng bar, sumigaw siya, Kasi nakatingin sa kanya lahat eh. Tabihan lahat eh, para bumidumang Reyna eh. Ngayon, nilakad na lang niya patungo dun sa may motel. Dala-dala isang bote ng Red Horse. Tinanong siya agad ng receptionist, "Ma'am, may problema po ba? Hindi ho ba kayo napaano?" "Wala kang pakialam," sabi ng receptionist. Ayun, ang sungit naman nito. Bigla agad siya pumunta ng kwarto niya at iniwan niya yung motor dun sa may bar. Ngayon, nakita niya yung magjowa lobas ng kwarto, bitter match. Bitter si Bubbles eh. Ngayon, gusto niya sanang gambalain sina Tanggol doon sa may kwarto nila, or kumatok man lang, or magdabog para ipadama kay Tanggol na masama loob niya. Pero syempre, bilang respeto, dahil nga kahit paano, marespeto rin naman tao si Bubbles, hindi niya na ginawa yun. Napaluha na lamang siya at pumasok na nga sa kwarto niya. Habang nakasilip sa may bintana, nakadungaw, iniisip niya yung mga panahon na masaya sila kasama ni Tanggol, magka-tandem sila, diba? Hanggang sa may nangyari na nga sa kanila. At si Bubbles din kasi gumawa ng moves para maakit niya si Tanggol. Diba sabi niya, kaunti na lang, mapapasa akin ka rin. Kasi nagkagusto talaga siya kay Tanggol eh. Diba? Ngayon, syempre, alam niya na may nangyayari na doon sa kabila kina Mokang at kay Tanggol. Kasi nga tahimik na eh. So, ito yung dapat natin pakatutukan bukas mga kapamilya, ang pagtakas ni na Bubbles, Monique at Tanggol sa mga tauhan at kaya Ramon, dahil nga natuntun nga ni Ramon kung saan itinago ni Tanggol itong si Mokang, yung motel. Nako, i-raid nila to. Kaya matinding bakbakan na naman to. At syempre, sinatinding sa Kasinoy, pupuntahan nila si Tanggol sa presinto, ngunit sa kasamang palad ay nahuli sila ni Rigor.
So yan ang mga magaganap bukas mga kapamilya, at dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay kung maaari ay makahingi ako sa inyo muting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Happy holidays mga kapamilya, happy viewing, maraming salamat po and God bless us all.